Magandang araw po sa lahat ng nanonood ng Pinoy Horror Story. Ako nga pala si Lara, taga Barangay San Vicente, at ito ang kwento ng isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Noong una, simple lang ang buhay namin. Tahimik na barangay, mababait ang kapitbahay, at halos magkakakilala lahat ng tao. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang mawala ang mga alagang aso at pusa sa paligid. Una, akala namin mga magnanakaw lang o baka ligaw na hayop. Pero nang may batang biglang nawala, doon na nagsimula ang takot. Isang gabi, habang pauwi ako galing tindahan, napansin kong may matandang babae na nakatayo sa ilalim ng punong balete. Nakaitim siya, mahaba ang buhok, at parang may sinasambit na kakaibang dasal. Nang mapansin niyang nakatingin ako, dahan-dahan siyang ngumiti, pero hindi iyon ngiti ng tao. Matalim at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Kinabukasan, nagising akong may gasgas sa leeg. Hindi ko alam kung saan galing. Sabi ni Mama, baka nalagutan lang ako ng pusa. Pero alam ko sa sarili ko, iba iyon. Sa tuwing gabi, naririnig ko ang kalusko sa bubong. Parang may gumagapang. May maririnig kang mahinang tik-tik, tik-tik, at pagkatapos ay biglang tatahimik ang paligid. Isang gabi, nagpasya akong manmanan kung ano iyon. Dala ko ang flashlight, dahan-dahan akong umakyat sa bintana. Nang itapat ko ang ilaw sa bubong, nakita ko siya. Nakabitin, mahaba ang dila, at namumula ang mga mata. Isa siyang aswang. Sumigaw ako at nagtakbuhan ang mga kapitbahay. Pero pag-akyat nila, wala na ang nilalang. Naiwan lang ang bahid ng dugo sa yero at amoy ng nabubulok na karne. Simula noon, gabi-gabi kaming nag-aalay ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay. Sabi ng matatanda, minsan daw bumabalik ang nilalang tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ng bagong biktima. Kaya kung sakaling marinig niong muli ang tik-tik sa bubong, huwag niong tingnan agad. Dahil baka siya naulit yun, naghihintay lang ng pagkakataon. Ako si Lara, at ito ang tunay kong karanasan, isang kwentong hindi ko na muling gustong maranasan.